Maraming salamat, Adat Batad, Cultural and Some. Sa pagkakataong ito, inaanyahan ko po ang lahat na magsitayo para sa ating panimulang panalangin na susundan ng pag-awit ng Philippine National Anthem at ang Bangsamoro Hymn. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayun ito, pumikat ng turun kasda sa laki. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. You may now be seated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Salubungin natin ang umaga na isang malakas na palakpakan galing sa ating makasamahan ngayon. As we start this program, allow me first to acknowledge our guests and partners who are with us today. Of course, we are graced by the presence of our Cabinet Secretary, Muhammad Astin K. Pandaton, Deputy Minister Naraini Tanlim, the Bangsamoro Director General, Attorney Muhammad Muqtadir Estrella. Our partners in GCash is also present. They are represented by Rory Zamora, Attorney Seth Sison, Sir Paul Albano, Cleo Santos, Tanya Padilla, Michelle Fernandez, and Romin Diaz. Of course, the Provincial Local Government Unit of Maguindanao del Norte is also represented by the Governor Honorable Dato Tocao O. Mastura, and of course the Chief of Staff by Shahida B. Mastura. The Development Bank of the Philippines is also represented by their branch head in Cotabato City, De Los Martinez Jr., and we'd like also to acknowledge the presence of our provincial social welfare officers of Maguindanao del Norte, Ma'am Hadja M. Ali, and Special Geographic Area, Sir Haron D. Amir. We'd like to acknowledge also our partners in the government. We are graced by the presence of our several Bangsamoro ministries, offices, and agencies in the Philippine Statistics Authority. Most notably, we are, Bangsamoro Commission is present, along with the Bangsamoro Information Communications Technology Office and the Bangsamoro Youth Commission,
Ministry of Trade, Investment and Tourism, the OCM Project Ambag and Project Salam, the Ministry of Public Order and Safety, the Ministry of Human Settlement and Development, the Ministry of Transportation and Communications, and covering us today is the Ministry of Bangsamoro Information Office. We'd like also to acknowledge the presence of our municipal local government units of Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Parang, from Maguindanao del Norte, and of course, Pahamudin and Maladagao in the special geographic area. Our financial service provider present today, babaihan, ang bawat bata, ang indigenous cultural communities, ang ating mga kapatid na may kapansanan, ang mga internally displaced persons, at ang mga pinakamahihirap. With the kind indulgence of our honored guests, I hope you understand, I'll be using Filipino po to communicate with our beneficiaries here. Nung itinaguyod po natin ang ating Bangsamoro government, ang ating sariling pamahalaan na kung saan meron tayong otonomiya, itinatag natin ito sa ilalim ng mandato ng pagkakaroon ng makatarungang kapayapaan. Hindi lamang po kapayapaan, kung hindi makatarungang kapayapaan. Dahil sa dekada-dekada na experience po ng ating Bangsamoro communities ng mga historical injustices, no, sa nakaraan. Mahalaga po na buhayin natin at buuhin natin ang ating mga komunidad sa pamamagitan ng mga social welfare programs na may puwang at meaningful po batay doon sa kondisyon at mga karanasan ng ating communities. Unang-una na po sa ating barangays, no? We want to make sure po na pag pinag-usapan natin ang mga natural calamities, pag meron pong nagbabakwit dahil sa armed conflicts, dapat po ay nariyan ng MSSD. Kung kaya't nagkaroon po tayo ng mga para-social workers. At para po sa kaalaman ng ating mga partners, etong mga para-social workers natin, ilan sa kanila ay mga kababaihan na dati sumapi sa armed struggle, sa armed revolution. No? Mga mujahidats po ang tawag natin sa kanila. But because they are now part of our mainstream society, we need to provide opportunities for them to make a livelihood, and that's why they are now our para-social workers among our beneficiaries, and more importantly, are active partners in our communities. Kung wala po ang ating mga para-social workers, hindi po mabilis na napapaabot at napaparating ng MSSD ang kanyang tulong, ang kanyang serbisyo sa mga komunidad. Kaya palakpakan po natin ulit ang ating mga para-social workers. At napakahalaga rin po ng ating mga daycare workers at mga daycare teachers. Kung tayo ay mamumuhunan para sa future ng Bangsamoro, doon po tayo sa edukasyon. At batay sa ating batas, no? Hindi lamang po edukasyon na hinahawakan po ng Ministry of Basic Higher and Technical Education. Kung hindi ang Early Years Act, covered ng early childhood care and development mula pa po sa sinapupunan ng kanyang nanay hanggang po sa pagdating sa daycare centers. Kaya masayang-masaya po kami na naririto rin po ang ating mga daycare workers at ang ating mga daycare teachers. At alam po natin, doble, kung minsan triple ang hirap kung ikaw po ay isang solo parent, lalo na dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya kami ay masaya na naririto rin po ang ating mga solo parents at ang mga nagtataguyod sa ating mga orphans of war under the KUPKUP program ay naririto rin po. Para po sa kalaman ng ating guests, ito pong mga beneficiaries po ay ilan lamang sa libo-libong mga benepisyaryo ng MSSD sa buong Bangsamoro Region. Kumakatawan po sila sa kanilang mga counterparts na sa iba pang mga probinsya na wala dito. Maguindanao del Sur, sa Cotabato City, sa probinsya ng Basilan, sa probinsya ng Tawi-Tawi, at maging sa probinsya din po ng Sulu, at syempre, ang ating mga kapatid sa Lanao del Sur. Nung tiningnan po natin kung papaano natin binibigay ang ating serbisyo sa Ministry of Social Services and Development, nung nag-umpisa ang MSSD at nung nag-umpisa ang Bangsamoro government, ito po ay limited sa traditional way of payout. Ibig sabihin, para po makakuha ng kanyang benefits ang isang beneficiary, ang isang partner po ng MSSD ay dapat po pumila, no? Ay dapat po mag-schedule ng payout. Yun po ang dati o traditional way of delivering cash assistance ng MSSD.
Pero para po sa kaalaman ng ating mga partners din dito, lalo na sa GCash, lalo na sa GCash, nakita po namin nung pandemic na may mas mabilis palang paraan. Particularly yung example ng City of Makati. Kung maalala po ninyo, nung pandemic, Makati ang pinakamabilis na nakapagpaabot ng tulong. Dahil kahit merong lockdown, kahit merong MCQ nung panahon na yon, ay ginamit nila ang GCash as the platform. At nakita po namin yon dito sa Bangsamoro Region. Habang kami ay nahirapan at na-challenge na magpaabot ng traditional means of payout. Kaya sabi namin, gusto rin namin yan para sa Bangsamoro. At alhamdulillah, nandirito po tayo ngayon para pasimulan ang ganyang klaseng serbisyo at pagbabahagi ng serbisyo sa Bangsamoro. Ito po ay nararapat lamang palakpakan po natin ang ating mga sarili at ang bawat isa. At paano po ba ito nakakaapekto sa programa, sa serbisyo ng Ministry of Social Services and Development? Masasabi po natin na ang ating mga field social workers, kung dati-rati ay nabibigatan sa pag-payout at sa pag-liquidate, sila ngayon po ay mas makaka-focus na po sa case management side. Ibig sabihin, mas mapag-aaralan ng mabuti ano ba ang nararapat ng mga social interventions para sa ating mga beneficiaries instead of taking so much of their time away by doing the traditional payout. No? And after the payout, liquidation because they are accountable officers. But because of our partners like GCash, like Development Bank of the Philippines, abot kamay na po ang pag-receive nila ng kanilang cash assistance at kanilang financial assistance. Ngunit, hindi po simple o madali ang pag-transition. Bawat transition ay mayroong challenges. Nakita po natin, sinabapa, nung una po nating pinaliwanag sa kanila ang tungkol sa financial assistance sa pamamagitan ng digital platforms, medyo natakot po sinababu at saka sinabapa. Natakot sila dahil sanay po sila sa pera. Sanay sila sa pera. Kaya naintindihan ng MSSD, nakipag-partner din po tayo sa Bangsamoro, naging Bangsamoro na po ang BSP, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, at nagkaroon po tayo ng financial inclusion, financial literacy trainings para sa ating mga beneficiaries. Yan din po ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagtipon-tipon ngayon. Financial Inclusion Caravan para sa ating mga beneficiaries. Para maintindihan nila na ang kanilang pera, ang kanilang cash assistance na marireceive nila through their online or digital wallets. Sa GCash man po yan o sa kanilang mga bank accounts sa iba-ibang mga partner banks po natin. Dito sa Ministry of Social Services and Development, makakasiguro po kayo na ito ay protektado at secure. Okay? Kaya makinig lang po tayo sa mga magbabahagi mamaya ng kanilang mga lectures, ng kanilang mga discussions sa ating mga beneficiaries na nandirito. Meron din po tayong mga booth, nakikita po natin sa gilid. Siguro alamin natin mamaya, batay sa mga magsasalita dito, kung ano ang mga pwede nating makuha, kung ano yung mga pwede nating matutunan also, or matutuhan rather, from our booths na nasa gilid. So, yun lamang po mula sa Ministry of Social Services and Development. Ito po ay isang mekanismo para makapagtulungan po tayo, lalo na patapos na po ang transition period sa Bangsamoro Government. So, natutuwa kami dahil nabuo natin ang ganitong klaseng sistema, makabagong sistema, digital, dahil alam po natin that the future is digital and we want that future to be written in an inclusive manner. At hindi po ito inklusibo kung hindi kasama ang mga pinaka-vulnerableng sektor, kung hindi kasama ang ating parasocial workers, daycare workers, ang ating solo parents, at maging ang ating mga orphans of war na kasama po dito. Mula po sa Ministry of Social Services and Development at sa aming butihing ministro, si Ma'am Minister Attorney Raisa Jajuri, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at welcome po sa ating Financial Inclusion Caravan 2026. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat, Sir DG.
At this point, mga kapatid, marinig natin ang keynote speech ng ating pangunahing pangdangal. We are honored to have him with us today. Ang ating keynote speaker ay isang lingkod bayan na patuloy na nagsusulong ng moral governance, transparency, accountability at digital transformation sa Bangsamoro government. Bilang Cabinet Secretary at spokesperson ng Office of the Chief Minister, mahalaga ang kanyang papel sa pagtiyak na maayos ang koordinasyon ng iba't ibang mga ministries, mas epektibo ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan at mas napapalapit ang serbisyo sa ating mga mamamayan. Isa rin siya sa mga pangunahing nagsusulong ng evidence-based governance, inclusive policymaking at digital innovation upang mas maging efficient, accessible at responsive ang serbisyo publiko sa Bangsamoro. Mga kapatid, salubungin po natin ng malakas na palakpakan ng ating keynote speaker, Cabinet Secretary Muhammad Astin K. Pendatun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين الصلاة والسلام على رسول الله وما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang maganda at mapayapang umaga po sa ating lahat. Allow me to take this opportunity to give my utmost respect and courtesy to the following, to Director General Mo Estrella and Deputy Minister Noraini Tan Lim, and the rest of the family from the Ministry of Social Services and Development. To our partners, to Sir Paul Albano of GCash and the rest of the team from GCash, to Sir Delos Martinez Jr., the branch manager of DBP, to the Provincial Local Government Unit of Maguindanao, Honorable Dato Tocao Mastura, who is duly represented by Shahida Birwar Mastura, the Chief of Staff, and to my fellow workers in the government, and most especially to our beneficiaries of this special event. Muli, isang maganda at mapayapang umaga po sa ating lahat. Kanina, nag-uusap kami ni Attorney Mo na ibahagi ko sa kanya that this place actually holds a very special place in my heart. Bakit? The first time that I was here, we were preparing for arguably the biggest presidential event that at least on my part, I've become a part of. Okay? It was the final push for the Bangsamoro Organic Law. You could just imagine 4,000 guests seated. Puno ho yan. But that time, ito po ay isang abandonadong lugar. Puno ho ito ng kambing at iba't ibang uri ng mga animals. At you could just imagine kung ano po yung struktura nyo. And that was the final push for the campaign for the Bangsamoro Organic Law. And speaking of the campaign for the Bangsamoro Organic Law, this morning, allow me to share a story. It's a story of Babu Gindulungan Manamba. Okay? When we were still part of the Bangsamoro Transition Commission, our team was tasked to do the plebiscite monitoring in North Cotabato. I believe this school is in Banukogan, Pigkawayan, North Cotabato. Now, Pahamudin. No? At I am aware that yung ilan po sa mga kasama ho natin dito ay galing sa Pahamudin. My encounter with Babu Gindulungan Manamba is one of those moments in life that you constantly look back, recall, to stay grounded. Kasi yung kwento ni Babu goes like this. Early morning, noong February 19, if I'm not mistaken, in-approach namin sa Babu, may nakita ho kaming 4 na matatandang babae. And we believe tapos na ho silang bumoto kasi meron na silang marka sa kanilang daliri. Nung tinanong namin kung sino po yung pwedeng interviewin, tinuro or binolunteer nung magkakasama si Babu. So usual, tinanong, ilang taon, kamusta ho yung experience. Interestingly enough, Babu was already almost 100 years old. Okay?
At yung palang tatlong kasama niyang mga matatanda na rin ay mga anak niya. But for me, what's the most interesting part of her story is that for almost 100 years of existence, this was in 2019, it was the first time, no, na lumahok si Babo Manamba sa isang eleksyon. Meaning, ilang elections sa huli nagdaan, hindi ho siya bumoto. Bakit? Well, for various reasons. And that would be probably for another conversation. But for me, and one can make a lot of analysis out of this story. But for me this morning, allow me to highlight that for Babo, sa loob ng almost 100 years, for her, the vote for yes during the plebiscite was the only vote worth casting for. At ilan lamang, isa lamang, yung kwento ni Babo sa libo-libong kwento ng Bangsamoro na tumaya, naniwala, at nangarap sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And it's almost 7 years, no? At tayo ay palapit na ho sa ating eleksyon. Nabanggit ko kanina that this encounter is one of those moments in life, and lahat po tayo merong ganito we always recall or look back into a certain chapter in our life, trying to stay grounded. No? And for me, ito yung isa. Sometimes I find myself having an imaginary conversation with Babu. Paano kung nakita kami ulit? What if pag tinanong niya ako, may mukha ba akong may aharap sa kanya? Kaya ko bang sabihin with all pride na, Babu, yung pong pagpila nyo ng pagkaaga-aga, yung pagboto nyo for the first time sa loob ng 100 years ay nagbubunga ho. Sulit ho yung pagod nyo. And to be candid, sometimes I'm not sure if the answer is a straightforward yes. Sometimes I find myself quite hesitant in answering in the affirmative for various reasons. Maraming nagbago, but I find solace in the understanding that di hamak na mas marami pa rin yung nagtatrabaho para sa pagbabago. And moment in life like this is our attempt to stay grounded, no? To keep calm and sharp in times of uncertainties and to stay humble in times of success. And with this event, ito yung ilan sa mga pwede nating gawing hugot. Again, looking back dun sa imaginary conversation namin ni Babo, with the launching of our Financial Inclusion Caravan, ito yung ilan, no, sa mga successes in the region na pwede mong iharap kay Babo Gindulungan Manamba na sabihin, Babo, sulit din yung pagboto nyo ng yes noong 2019. And this is why for us, at least for me, in a very personal sense, it's not just one of those regular activities or big flagship programs that we're going to launch today. For me, it's a contribution, it's a significant contribution in the hopes of answering yes to that imaginary conversation. Kaya ho, to our partners in GCash, tayo ho ay nagpapasalamat for giving us this opportunity and for sharing the technology with us, to our partners from the DBP and to the Philippine Statistics Authority as well. Because naipakita ho natin that technology is not meant to alienate other people. We use technology to empower them. And we look forward to more partnership that aims to empower our target beneficiaries. Dahil simulat sa pool, ang ating pong paniniwala na ang government service should be quick, fast, easy, at convenient. So, allow me to end by saying this and express my utmost appreciation to our friends and colleagues from the Ministry of Social Services and Development. I've been a witness to the struggles as well as the small victories. And this is just one of the long list of victories that you can be proud of and you can say truthfully that you are empowering the people that you are ought to serve.
And rest assured that on behalf of the Office of the Chief Minister, we're here to continue to support you, to ensure na gaya ng lagi niyong sinasabi, in the Ministry of Social Services and Development, lagi-lagi Bangsamoro muna. Nandito na lamang po, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright, thank you so much, Cabinet Secretary Muhammad Asnin K. Pendatun. At this point, we'd like to call on stage representative from the Provincial Local Government Unit of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, rather, Ma'am Bay Shahida B. Mastura, RCOS, our Deputy Minister, Ma'am Narayani Tanlim, our Bangsamoro Director General, Attorney Muhammad Muqtadir Ahmad Estrella, and of course, Mr. Paul Albano from GCash, the General Manager for GCash for Business, to join us on stage as we award the token of appreciation to our keynote speaker, Cabinet Secretary Muhammad Asnin K. Pendatun. There you have it, ladies and gentlemen, Cabinet Secretary Muhammad Asnin K. Pendatun, along with key officials from MSSD, from the PLGU Maguindanao del Norte, and from GCash. All right, thank you so much. Ang tagumpay ng mga programang tulad nito ay hindi lamang nakasalalay sa pamahalaan, kundi sa matibay na pagtutulungan ng iba't ibang mga sektor na may isang layunin. Sa pagkakataong ito, pakinggan naman po natin ang mensahe mula sa isa sa ating mga pangunahing katuwang sa pagsusulong ng financial inclusion at digital empowerment. Ladies and gentlemen, please welcome the General Manager for GCash for Business, Mr. Paul Vincent Albano. Assalamualaikum. Sa pong magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa GCash dito po sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Una po sa lahat, hayaan niyo po ako magbigay galang sa ating mga panauhin. Unang-una po sa lahat, the Honorable Cabinet Secretary of the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, Muhammad Asnin Pendatun. The Honorable Minister of the Ministry of Social Services and Development, Attorney Raisa Jajuri, represented by the Honorable Deputy Minister of the Ministry of Social Services and Development, Nur Aini Tanlim. The Director General of the Ministry of Social Services and Development, Attorney Muhammad Muqtadir Ahmad Estrella. Sa lahat po ng MSSD team, the Provincial Governor of Maguindanao del Norte, Honorable Dato Tukaw Mastura, represented by his Chief of Staff, by Shahida B. Mastura. Our distinguished partners, stakeholders, and guests, at more importantly sa ating mga beneficiaries na siyang inspirasyon sa lahat ng ating ginagawa. Isa pong karangalan para sa GCash na maging official partner ng MSSD sa paglulunsad ng Bangsamoro Card sa ilalim ng Financial Assistance System Transformation o yung FAST project. Today is more than just a launch of a card.
It is another important step in the Bangsamoro government's vision of making public service more accessible, more efficient, and more responsive to the needs of every Bangsamoro. Sa GCash, malaki pong pribilehiyo para sa amin na maging bahagi ng misyong ito. Hindi lang bilang financial technology partner, kundi bilang katuwan ng pamahalaan sa paghahatid ng serbisyong mas mabilis, mas secure, at mas maginhawa para sa bawat Bangsamoro. Ang Bangsamoro card ay hinggit pa sa isang card. Ito ay magsisilbing trusted identity ng bawat Bangsamoro beneficiary. Kapag may isang secure at maasahang identity, mas nagiging seamless ang verification, mas maayos ang records, at mas napapabilis ang paghahatid ng financial assistance sa tamang tao at sa tamang oras. At kapag mas mabilis ang serbisyo, mas maraming Bangsamoro ang naaabot. Kabilang ang mga nasa malalayong komunidad na dati ay mas mahirap maparating ang tulong. Ito ang tunay na layunin ng digital transformation. Not just making services digital, but making them more accessible to everyone at any point in time. At dahil nakalink ang Bangsamoro card sa GCash, maaari rin itong gamitin sa pag-withdraw ng cash, pagbayad sa mga tindahan, pagbayad ng bills, at iba pang pang-araw-araw na financial transactions. Sa ganitong paraan, ang Bangsamoro card becomes more than a way to receive financial assistance. It also opens the door to everyday digital financial services, allowing the Bangsamoro residents to participate in the country's growing digital economy. Sa GCash, ito ang tunay na kahulugan ng financial inclusion. Hindi lang tungkol sa pagdadala ng technology sa mas maraming tao, ito ay tungkol sa pagtiyak na ang bawat Pilipino, saan man siya naroroon, ay may pantay na access sa mga serbisyong magpapabuti sa kanyang buhay. Kapag ang isang pamilya sa isang malayong komunidad ay may parehong pagkakataong makatanggap ng mabilis at ligtas na serbisyo tulad ng sino man sa lungsod, doon nating masasabing tunay na inclusive ang ating mga solusyon. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng partnership na ito. Habang ipinagdiriwang natin ang milestone na ito, umaasa kami na mas marami pang ganitong inisyatiba ang maisa sa katuparan natin. Dahil kapag nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor, mas marami tayong naaabot, mas marami tayong natutulungan, at mas marami tayong nabibigyan ng pagkakataon. Sa aming mga partners sa Ministry of Social Services and Development, marami pong salamat sa inyong tiwala, sa inyong leadership, sa pagsulong ng mas makabago at inklusibong public service. Ikinararangal po namin na maging bahagi ng inyong mahalagang misyon na ito. At sa mga beneficiaries, ang Bangsamoro card ay simbolo ng isang serbisyong mas malapit, mas maaasahan, at mas mabilis. Hangad namin na sa bawat paggamit nito, maramdaman ninyo ang patuloy na malasakit ng Bangsamoro government para sa bawat mamamayan. Congratulations po muli sa MSSD, the Bangsamoro government, at sa lahat ng naging bahagi ng napakalagang initiative na ito. Marami pong salamat at mabuhay po kayong lahat. Nasa isang bagong yugto na ng pag-unlad ang Bangsamoro.
Ang pagtanggap ng pinansyal na tulong mula sa pamahalaan ay mas magiging simple, mas ligtas at mas mabilis. Sa pagtutulungan ng Ministry of Social Services and Development at GCash, ipinapakilala ang Bangsamoro Card. Ano ba ang Bangsamoro Card? Ito ay isang beneficiary ID at ATM card na konektado sa inyong GCash wallet. Ano ang ibig sabihin nito? Ang inyong mga buwanang allowances and financial assistance ay ligtas at direktang papasok sa inyong account. Hindi na kailangang bumiyahe ng malayo, gumastos ng pamasahe at pumunta ng matagal. Gamit ang pondo sa inyong GCash wallet, pwede na kayong bumili ng walang cash sa mga lokal na tindahan, mag-load at magbayad ng bills. Pwede rin mag-withdraw sa pinakamalapit na ATM o magpadala ng pera sa pamilya. Lahat ito, abot kamay niyo na. For the government, this progress means we can serve our beneficiaries better and faster. Kahit nasaan pa silang probinsya, napakalaking milestone ito dahil napupura na natin ang logistical hurdles para sa ating mga kababayan sa remote areas. Pinaglalapit nito ang pamahalaan at ang mamamayan. Isang tulay tungo sa tunay na financial inclusion, kung saan bawat Bangsamoro ay konektado at walang naiiwan. At this point, inaaliyahan po natin ang ating Cabinet Secretary Muhammad Astin K. Pandatun, GCash Representative Sir Paul Albano, Attorney Sef, and Ma'am Rory, Ma'am Deputy Minister Noraini Tanlim, at Ma'am Bay Shahida B. Mastura of the Provincial Local Government Unit of Maguindanao del Norte, as we ceremonially launch and unveil the official Bangsamoro Card. And of course, our provincial social welfare officers from the Maguindanao del Norte, Sir Maguindanao del Norte, Ma'am Hadja M. Ali, and Special Geographic Area, Sir Haron Diamir. Please also, ma'am and sir, join us here on stage. Kasama po natin sa harap ngayon ang ating Cabinet Secretary, Ma'am Noraini Tanlim, ating Deputy Minister, Rory Zamora, Attorney Sef Sison, and Sir Paul Albano, along with our PSWOs from Maguindanao del Norte and Special Geographic Area. We're about to unveil and launch our official Bangsamoro Card. Introduce everyone the official Bangsamoro Card. At matatanda at mga may kapansanan ay laging kasama. Mga katutubo, mga nawalan ng tahanan sa inyong mga Of course, our gratitude to the GCash for making this happen, linking it to our GCash accounts. To stay in front, please, so we can award the token of appreciation to G-Exchange Cash for our partnership and their presence today. At this point, we are awarding our token of appreciation to G-Cash.
serbisyong may prinsipyo. Pag-awat sa buwan ng Maybe we can have another photo together with tokens. asahan mo, may mag-aangat sa'yo. Pag-asa pag-uusige, aming itataguyo sa bawat pamilya. Kami tumutulong MSSD sa pagsamoro, laging kakabay. Servisyo sa bawat kete. There you have it, mga kapatid. Officially and straightforward launch. At kauna-unahang Bangsamoro Card. Ating pasasalamat sa lahat na naging parte sa pagkakaroon at pag-conceptualize ng ating Bangsamoro Card. Of course, let's give a round of applause for our dignitaries in front right now. Maraming salamat mga ma'am and sir. Ngayong opisyal lang na ilunsad ang Bangsamoro Card, panahon naman upang mas makilala natin ang mga benepisyo at serbisyong hatid nito upang ipaliwanag ang mga pangunahing features at kung paano ito makakatulong sa ating mga beneficiaryo. Narito ang acting Chief ng Planning and Development Division ng Ministry of Social Services and Development. Ladies and gentlemen, let us welcome Mr. Mukhtar B. Abubakar. Okay pa po ba tayo? Okay pa po? Kung okay pa, pwede po bang maka-thumbs up? Sige, kasi mukhang seryoso na po masyado. Dapat po masaya tayo because we have officially launched our Bangsamoro Card. Sige po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Of course, I will just pay courtesy to our guest for today, to our keynote speaker, BARM Cabinet Secretary Muhammad Asnin K. Pendatun, our distinguished officials and representatives from other Bangsamoro ministries, offices, and agencies, our development partners from UNICEF and the Australian Embassy in the Philippines, our key partners from G Exchange Incorporated, the Development Bank of the Philippines, the Philippine Statistics Authority, to the men and women of the Ministry of Social Services and Development, led by our hardworking Minister, Attorney Raisa Miradura Jajuri, along with our esteemed executive officials who are here today with us, our Deputy Minister, Ustadha Noraini Tan Lim, our Bangsamoro Director General, Attorney Muhammad Muqtadir Ahmad Estrella, our Provincial Social Welfare Officers, Ma'am Haja Emma S. Ali, and our Provincial Social Welfare Officer for SJA, Sir Haron D. Amer. Of course, we would like to thank our partners from the Provincial Local Government Unit of Maguindanao del Norte, being represented by Shahida Biruar Mastura, the Chief of Staff. Our partners from the Local Government Unit, fellow government workers, our dearest program beneficiaries, pwede po bang tumayo yung ating mga beneficiaries from our para-social workers po? Saan po kayo? Pwede po bang tumayo? At palakpakan po natin ang ating mga beneficiaries na andito. Nasaan naman po ang ating mga child development workers? Pwede din po ba tayong tumayo? Ayan po sila. Saan naman po ang ating mga dakila beneficiaries? Ang ating mga solo parents? Ayan po, palakpakan din po natin sila. At nasaan naman po ang ating mga KUP-KUP beneficiaries? Okay, andito din po sila ngayon. Maraming salamat po. Kayo po talaga yung star ng ating programa ngayong umaga. Alhamdulillah, we have officially launched the Bangsamoro Card, which is a milestone made possible through the collaborative dedication, commitment, and collaboration of everyone present today. This achievement is a commitment or a testament to our shared vision of providing more accessible, inclusive, and dignified services for our program beneficiaries. Ang ating maikling presentasyon ngayong araw ay magbibigay paliwanag sa key features ng ating newly launched Bangsamoro Card. At bago po natin talakayin yun, ay pag-usapan muna natin ang mga hamon na matagal nang nararanasan ng ating mga program beneficiaries. Marami po sa ating mga kababayan dito sa Bangsamoro ang nahihirapang patunayan ang kanilang pagkakakilanlan kapag kumukuha ng serbisyo sa gobyerno. That is a reality.
Mailan po kailangang bumiyahe ng malayo para lamang makatanggap ng kanilang assistance. May mga pagkakataon ding nahihirapan ng ating mga beneficiaries na malaman kung naipadala na ba ang kanilang benepisyo o mga tulong na intended para sa kanila. At dahil sa manual na proseso, nagkakaroon ng posibilidad ng doubling payout or minsan po worst case scenario ay ang paggamit ng maling pagkakakilanlan. Ito ang mga isyong nais sagutin at nais tugunan ng ating Bangsamoro Card. Ngayon, ano nga ba ulit ang Bangsamoro Card? Sa madaling salita, ang Bangsamoro Card ay isang beneficiary identification card, no? Or ID na maaari ring gamitin bilang ATM card. Hindi na po kailangang magdala ng maraming dokumento para mapatunayan ang inyong pagkakakilanlan. Mas mabilis na rin matatanggap ang mga financial assistance na mas ligtas at mas maayos na paraan. At uulitin ko po, ang pinakalayunin nito ay gawing mas mabilis o mapadali, mas ligtas at mas transparent ang paghahatid ng serbisyo ng Bangsamoro Government sa ating mga beneficiaries. Ngayon po, tingnan po natin ulit ang ating Bangsamoro Card. Kung makikita po natin sa screen, unang-una po, no, klaro po, ito ay magsisilbing beneficiary identification card currently ng mga MSSD beneficiaries. Kapag kayo ay rehistradong beneficiary po ng mga programa ng MSSD, ito ang magsisilbing opisyal ninyo, isa sa mga opisyal ninyong pagkakakilanlan sa ating mga programa. Pangalawa po, ito ay ATM-enabled card, no? ATM po siya. Ibig sabihin, kapag ang inyong beneficial assistance ay pinadala sa inyong account, maaari ninyo itong ma-withdraw gamit ang card na ito sa mga nearest ATMs na suportado ng ating partner banks. Dinisenyo rin po ito upang maging ligtas, madaling gamitin, accessible at mas inklusibo para sa lahat ng benepisyaryo, kabilang na ang ating mga kapatid na persons with disabilities. Kung inyong mapapansin, may notch po ang ating card, which is nangangahulugan na ito ay PWD friendly. Nangunguna po tayo doon sa pag-ensure that our card is an inclusive one and that no one will be left behind. Alhamdulillah. Next slide, please. Mga kapatid, lalo na po ang ating mga program beneficiaries na andito ngayong araw, ano po ba ang ating benepisyo mula rito? Una, mas mabilis ang pagtanggap ng financial assistance. Hindi na kailangang maghintay ng matagal sa manual na proseso. Ikalawa, mas ligtas ang inyong tulong pinansyal mula sa ating gobyerno, the Bangsamoro Government and the MSSD. Dahil kayo lamang ang may karapatang gumamit ng inyong Bangsamoro Card. Ikatlo, mas malinaw at mas madaling masubaybayan ang inyong mga transaksyon. Kasi nga po, may mga records na po tayong pwedeng makita at ma-access. At higit sa lahat, ang bawat benepisyaryo ay magkakaroon ng isang natatanging pagkakakilanlan. Kaya mababawasan ang duplicate records at mas mapapalakas po natin ang monitoring and reporting kung saan ay mas mapapangalagaan ang integridad ng mga programa na ating ini-implement. Next slide, please. Bakit nga ba mahalagang investment para sa MSSD at sa buong Bangsamoro region ang ating Bangsamoro Card? Unang-una, hindi lamang po ito isang ID o ATM. Isa po itong pamumuhunan para sa mas mahusay na serbisyo ng gobyerno. Sa pamamagitan ng Bangsamoro Card, mabibigyan ng tamang serbisyo ang tamang benepisyaryo. Mas mabilis ang pagpoproseso ng kanilang mga benefits and assistance. Mas mababawasan ang posibleng pandaraya or duplicate records. Mas mapapalawak ang financial at digital inclusion ng ating mga kababayan dito sa BARM. Sa madaling salita, mga kapatid, panalo ang benepisyaryo at panalo rin ang pamahalaang Bangsamoro. Ladies and gentlemen, ang Bangsamoro Card ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Ito ang unang hakbang
tungo sa ating pinapangarap na One Bangsamoro Card, One Verified Identity. At sa hinaharap, isang card na maaaring gamitin sa iba't ibang programa at serbisyo ng Bangsamoro Government, realizing the One Connected Bangsamoro Government Vision. Darating ang panahon na ang iba't ibang financial assistance, subsidies, emergency support at iba pang serbisyo ay maaaring maihatid sa pamamagitan ng isang secure at integrated digital system. Ito ang ating bisyon para sa mas mabilis, mas matalino at mas eksklusibong Bangsamoro government. As a closing part of my presentation for today, nais ko pong ipabot ang isang mahalagang mensahe. Ang Bangsamoro Card ay hindi lamang isang pirasong card. Ito ay simbolo ng pagkilala sa bawat benepisyaryo. Simbolo ito ng mas mabilis na serbisyo, mas ligtas na pagtanggap ng tulong mula sa gobyerno, at mas maayos at matatag na kinabukasan para sa bawat mamamayan at pamilyang Bangsamoro. Shukran po for this opportunity to present to you the key features of the card. And as we always say in the Ministry of Social Services and Development, inshallah, lagit-lagi para sa Bangsamoro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maraming salamat, Sir Mox. At this point, upang ibahagi ang mensahe ng pamunuan ng Ministry of Social Services and Development at ang kanyang pananaw para sa mas inklusibong Bangsamoro, ating panghiga ng ating MSD Minister who is not with us today dahil sa health concerns, but rest assured that her support is felt and delivered. Ladies and gentlemen, please welcome Minister Raisa Herradura Jajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To our distinguished officials of the Bangsamoro government, our keynote speaker, Barm Cabinet Secretary Muhammad Asnin K. Pendatun, our esteemed development partners from the United Nations Children's Fund, or UNICEF, and the Australian Embassy in the Philippines, our valued partners from the Bangko Sentral ng Pilipinas, the Development Bank of the Philippines, G-Exchange Incorporated, and our participating financial service providers, our local government unit partners, our dedicated MSSD workforce, other partners, and our dear program beneficiaries, a pleasant day to everyone. Today, we celebrate another milestone in our journey towards a more inclusive and modern social protection system through the MSSD Financial Inclusion Caravan and the official launching of the Bangsamoro Card. This initiative reflects our commitment to bringing government services closer to our people through innovation and meaningful partnerships. Our journey began in 2023 with the Financial Assistance Systems Transformation, or FAST, project. We first piloted the over-the-counter payment modality, and today we have shifted to digital payments, allowing beneficiaries to conveniently receive their honoraria and financial assistance through their preferred financial institutions. In partnership with the Development Bank of the Philippines, we successfully piloted this initiative among our child development workers, parasocial workers, and learners from the Center for Persons with Disabilities. In 2025, we further strengthened this vision through our partnership with GCash, which introduced the concept of the Citizen Card. Inspired by this innovation, the Bangsamoro Card was born, a local government ID that also serves as an ATM card and a gateway to digital financial services. With the indulgence of the Chief Minister, we presented this vision to the Bangsamoro cabinet members where it was endorsed for adoption across ministries that also deliver financial assistance and public services. What was once only a concept is now becoming a reality. MSSD continues to invest in digital transformation because we believe that strong systems create better services. Digital payment reduces administrative work for our social workers while making financial assistance more accessible, secure, and convenient for our beneficiaries.
It is a long-term and strategic investment that strengthens public service delivery beyond any transition. A true win-win for both the government and the people we serve. As we launch the Bangsamoro card today, I also call upon our fellow ministries, local government units, financial institutions, and development partners to join us in building a strong digital ecosystem for the Bangsamoro. Together, let us expand digital infrastructure, improve internet connectivity, increase banking access, reduce transaction costs, and ensure that every Bangsamoro has access to safe, affordable, and inclusive financial services. Together, let us build a Bangsamoro that is not only digitally connected, but also financially empowered. Lagit lagi para sa Bangsamoro. Shukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Minister Raisa Herradura Jajuri. Ang pagsusulong ng financial inclusion ay isang layunin hindi kayang isakatuparan ng isang ahensya lamang. Mahalaga ang suporta at pagkikipagtulungan ng ating mga partner institutions upang matiyak na mas maraming Bangsamoro